Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, August 27, 2026. Back to work na po yung mga masisipag na mga workers natin or mga contractors guys. Ilang araw na rin po na wala ng ulan. Dito po tayo sa segment ng Barangay Santolan in Pasig City. At yung sa tapat naman po natin ay Barangay Bagumbayan in Quezon City. Full blast na rin po ulit ang construction dito at kabilaan po. Doon po sa baba natin ang segment ng Barangay Manggahan in Pasig City. Ayan guys, so kita po natin dito yung mga sheet pile na ginagamit nila na napakakapal at napakataas. At ibabaon po yan sa malalim. Kaya sobrang tibay po ang foundation ng flood control dito. Iba po talaga ang Japanese technology. Kompleto po sa mga machineries and equipments, kaya no doubt na high quality po ang kanilang mga projects at bawal po sa kanila ang substandard. Dito naman sa side ng Barangay Santolan ay na-clear out na po lahat ng mga illegal settler families dito. Umapaw naman po dito nung kasagsagan ng baha na 2 beses, pero saglit lang po, oras lang po ang itinagal din. Humupa lang po agad. Nasa talampakan lang din po. Napakaganda po ang kanilang relocation site. Ayun po sa tapat natin. Napakalaking tulong po talaga yung paggawa ng flood control project dito, as well as regular dredging. Ang lalim na po ng ilog dito, at ito po mismo ang kahabaan ng Marikina River. Doon po sa bandang taas natin ang bayan ng Marikina at iba pang mga lugar. Medyo malinaw na po ang ilog, ayan oh. At malinis na rin po. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga contractors po ng Marikina River Flood Control Project ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang kabuuang project ay nagkakahalaga ng 57 billion pesos at funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency.
Ang mga workers naman po ay mga Filipino, kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Nagsimula po ang project sa Marikina Bayan in Marikina City hanggang Barangay Manggahan in Pasig City, at kabilaan po ang project. Ayan po ang kabilang side, Quezon City. Ganun po kalaki ang project ng DPWH or ng ating pamahalaan. Napakaswerte po ng mga taga Marikina City, Pasig City, and Quezon City kasi napakaganda po ang kanilang flood control project. Maiibsan na po ang kanilang mga pangamba, lalo na pag may mga paparating na mga bagyo at mga baha. Nandito na po tayo guys sa side ng Barangay Bagong Bayan in Quezon City. Ayan po, nakita nyo na po na kung gaano kaganda ang retaining wall dito at gaano katibay. Proven and tested po. 'Di ba, dumaan na po ang mga bagyo at baha. At wala po tayong nakita dito na may bakas na damage or nag-collapse dahil sa pagbaha. Kasi kung substandard po ang gawa nila, obviously madadamage or mag-collapse. Yun ang kagandahan pag high quality project. Ayan po, na bangka yung sinakyan natin. 10 pesos per head lang po ang pamasahe. Napakalaking tulong din yung bangka kung gustong pumunta dito sa Eastwood in Quezon City or vice versa, papuntang Barangay Santolan sa tapat po natin kung saan tayo galing kanina. Yan guys, oh, merong mga mixer na sakay ng napakalaking barge. Magbubuhos yata sila dito na area. Bubuhusan nila siguro yung mga retaining wall at mga foundation. Per segment po ang ginagawa ng mga contractors hanggang magpang-abot po sila. Lahat ng segment po ay full blast na po ang construction kasi maganda na po ang panahon ulit. Pero may mga paparating pa po na mga habagat at mga bagyo na minomonitor ng Pag-asa. Ayan, paalis na po yung malaking barge. Pupunta na po yan sila sa ibang segment.
Sa mga hindi nakakaalam, ang pinaka-source ng Marikina River ay galing po sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon po sa taas natin, madadaanan po ang mga lugar ng Montalban, Rizal, San Mateo, Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. Marami nga pong nagsasabi na kalbo na ang kabundukan ng Sierra Madre as well as kabundukan ng Rizal dahil sa illegal mining, illegal quarrying, illegal logging at iba pang mga illegal activities na nakasisira ng ating kalikasan. Ang resulta, panay baha, bagyo, mga landslide at ano pang mga calamities. At nagkaroon po ng climate change dahil sa kapabayaan po natin. Napakaganda po kung matatapos na yung kabuuang project kasi hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po dito ng river park, esplanade at iba pa. Lalo na po dyan sa may tapat natin sa Santolan area. Kasi ang lawak po doon. Siguro magkakaroon po dyan ng river park. Kasi dyan na area ay residential po. Nakita yun naman po kung gaano kadami ang nakatira sa riverside. Pero yung mga nakikita natin mga kabahayan dyan ay napaka-safe na po sila. Hindi na po sila ma-clear out. Kasi na-clear out na nga po yung mga nasa gilid mismo ng ilog. At doon po sila lilipat ayan sa napakataas na ongoing construction na building. Diyan po sila lilipat. 13 stories po yan guys. Good for 336 families. Diyan naman po sa baba natin ang Manggahan Floodway at mag-i-split po ang Marikina River doon. Ang isang direction ay papuntang Laguna Dibay sa kahabaan ng floodway at sa isang direction naman po ay sa Marikina River West Bank. Madadaanan po ang Parklinks, Bridgetown, Rosario at iba pang mga lugar. Exit po papuntang Pasig River. From Pasig River, didiretso na po papuntang Manila Bay, ang pinakababa. Dito naman sa side ng Barangay Bagong Bayan, dyan po sa tapat natin, ang lawak po ng area. Siguro magkakaroon din po dyan ng river park or esplanade. Kahit doon sa tapat natin sa likod ng mga factories ay sobrang laki na rin po ng improvement. Ang tataas din po ng mga retaining walls dito, siguro nasa 5 to 6 meters din po ang taas. Pero yung ibang area naman po ay mababa lang po talaga ang flood control or retaining wall, katulad ng Marikina Bayan sa may river park. Mababa lang po ang retaining wall doon. Yung sa taas naman po ng mga sheet pile na nakabaon ay nilalagyan na po nila ng mga concrete beam. Ayan doon po na area may mga beam na rin po.
Out pala kay Hero Vlog. From Mindanao. Okay. Hello mga boss. Ayan yung mga masisipag natin na mga workers. Ayan, no? Thank you. Salamat po. Nagigyan kami ng 150. Thank you. STV, follow po natin yan. Napakabait po. Hello guys. Suportahan din nyo rin po yung kaibigan natin na vlogger. Thank you. Siguro years pa po ang bibilangin bago po ito makumpleto ang project. Nakita nyo naman po guys, no, ang progress. Lalo na po kung taga-subaybay po kayo sa ating mga updates dito sa Marikina River Flood Control Project. At ang importante naman po ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagtatrabaho. Ganyan po kataas ang binabaon po nila sa ilalim ng lupa. 26 meters. Ganon po siya kahaba. Ganon katibay ang foundation ng mga retaining walls dito. Ayan, iangat na po siya ng crane. Yan po sa tapat natin ang mga matataas na building ay stood in Quezon City.
Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project in Barangay Santolan, Pasig City and Barangay Bagong Bayan, Quezon City segment as of today, August 27, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panunod ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.